At ang Amos po ay binubuo lamang ng 9 na kabanata at maiksi lamang po ito, no? So ang aklat ni Amos ay isinulat po ito noong panahon ng paghahari ni Jeroboam II, which means yung kaharian po ng Israel ay nahati na, no? Nagkaroon na ng Northern Kingdom at nagkaroon na ng Southern Kingdom. So siguro po pakinggan nyo na lang ako, no? Kahit di na muna tayo mag-PowerPoint para hindi rin kayo malito, baka magkaroon ng hindi mag-match yung aking pong sinasabi. Okay, so as I have said, no, ito pong Book of Amos ay isinulat ito noong panahon ng paghahari ni Jeroboam II. So alam natin na yung Northern Kingdom ito at yung Southern Kingdom ay pinaghaharian naman ni Rehoboam. So kaya si Jeroboam sa Northern Kingdom. So kaya ito pong prophecy na ito ay in particular para sa Northern Kingdom. At ito ay isinulat sa isang panahon ng kasaganahan sa Israel, no? Sa mga saganang Israel during this time, although divided kingdom na sila, at ngunit sa kalagitnaan po ng kasaganahan ay nagdulot ito ng moral at spiritual na pagkabulok. So yun naman no, ang nagiging tendency po kapag sagana ang lahat, pagka okay ang lahat, may pakiramdam ang tao na hindi nila kailangan ng Diyos at dito nagsisimulang magkaroon ng ng degradation, no? At sa pangyayari pong ito, ang mayayaman ay inapi ang mahihirap at lumagana po ang katiwalian at ang pagsamba ay naging formalidad na lamang. So natural tendency ng tao ito kapag sagana ang lahat, they don't feel the need for God, they don't feel the need to go to church, at dahil po dito nagsisimula ang ang degradation nga ng tao. Sa panahon pong ito ay nawala ng katarungan sa kanilang lipunan, no? Inabuso ng mga mayayaman ang mahihirap at siningil sila ng labis na buwis at ipinagkait ang hustisya sa kanila. Yan po yung mababasa natin kung nag-advance reading na kayo ng Amos, yan po yung makikita natin doon. At hindi lamang po yung kawalan ng katarungan sa lipunan, no, kundi nagkaroon din po ng korupsyon sa relihiyon. Ang pagsamba sa Bethel at Gilgal ay naging isang palabas lamang. Ngunit wala ang tunay na pagsunod sa Diyos. Pangatlo po, hindi lang kawalan ng katarungan sa lipunan at korupsyon sa relihiyon, kundi ang buong bansa ay nagkaroon po ng kasalanan. At sinimulan ni Amos ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng mga hatol laban sa mga karatig bansa. At ipinapakita na hindi lamang Israel ang may pananagutan sa Diyos, kundi ang lahat ng bansa for that matter, no? Now, let's look at the structure of the book of Amos. Ang aklat po ni Amos ay maingat na inayos upang unti-unting lumakas ang mensahe mula sa pangkalahatang hatol sa mga bansa hanggang sa tiyak na paghuhusga sa Israel. Sa Amos chapter 1, from verse 3 up to chapter 2 to verse 5, ay makikita po natin dito ang hatol sa mga bansa, no? Hinatulan ng Diyos ang mga bansang nasa paligid ng Israel. So hindi lang po yung Israel, kundi maging yung mga bansang nasa paligid ng Israel katulad po ng Aram,
ng Pilistia, ng Tiro, ng Edom, na pag-usapan na natin ito, yung Ammon, no, yung mga Ammonites, yung Moab, and even yung Judah, no? At sa Amos chapter 2 verses 6 to chapter 6 up to 14 ay makikita naman po natin dito yung hatol naman mismo sa Israel. Itinutok ni Amos ang kanyang mensahe sa Israel, and when we say Israel, yung pong Northern Kingdom, at kinokondena ang kawalan ng hustisya, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, at maling tiwala sa kanilang kayamanan. Kasi nga, nung time na ito ay nakakaranas sila ng kasaganahan, no? At mula po chapter 7 verse 1 up to chapter 9 verse 10, ay makikita naman po natin dito ang mga pangitain ng hatol. So, 5 pangitain ang makikita po natin dito. Isa dito ay ang balang, ang apoy, ang panukat, ang hinog na prutas, at ang Panginoon sa tabi ng altar. Ang nagpapakita ng paparating na pagkawasak. Pang-apat po, sa structure ng Book of Amos mula chapter 9, sa chapter 9 mula po verses 11 to 15, ay makikita naman natin dito, the end of ng paghatol ng Diyos ay mayroong pong pag-asa at panunumbalik. Parang ito ang pattern ng Panginoon, no? Laging mayroon siyang mayroon siyang judgment, pero at the same time ay nag-o-offer ang Diyos ng salvation, nag-o-offer ang Diyos ng para sila ay makapagsisi at makapanumbalik sa Panginoon. No? So, kaya sa kabila ng hatol, nangangako ang Diyos ng isang hinaharap na pagbabalik loob at pagpapala na tumutukoy sa pagdating ng Mesiyas. Ano po yung mga mahalagang tema sa aklat ni Amos? Unang-una po, ang katarungan ng Diyos. Ang hustisya ng Diyos, ang pangunahing tema makikita natin dito sa Book of Amos, no? Pananagutin niya ang lahat ng bansa sa kanilang kasalanan. Kahit na ang Israel na mismong bayang kanyang hinirang ay hindi sila exempted sa hatol ng Diyos, no? At yan ay mababasa po natin sa Amos chapter 5 verse 24, at sabi po doon, ngunit dumaloy nawa ang katarungan na parang tubig at ang katwiran na parang walang humpay na agos. At ang pangalawa po ay katarungan at ang pagkatao ng Diyos. So ito yung makikita nating kumbaga yung major theme, no, ng sa aklat ni Amos. So unang-una po yung yung katarungan ng Diyos ay makikita po natin dito, no. Hindi niya matiis ang pagsasamantala at pang-aapi at pagpapanggap. At ito rin po ay may koneksyon ang Book of Amos po ay may koneksyon sa Lumang Tipan. Sa Deuteronomy chapter 27 verse 19, ang sabi po doon, sumpain ang sinumang nagpapasama sa dayuhan, ulila at byuda. At maging sa Exodus chapter 22 verses 21 to 24, binabalaan ng Diyos ang Israel na huwag apihin ang mga dayuhan, byuda at alila. Ulila, sorry. No? Pangalawa pong tema na makikita natin dito sa Book of Amos ay ang pagtuligsa sa mapagkunwaring pagsamba. Itong ayaw na ayaw ng Diyos yung pong mapagkunwaring pagsamba. At alam natin na kahit hanggang sa panahon natin ay makikita natin, no? Actually dito sa Book of Amos, kinundena ni Amos ang huwad na relihiyon. Ang pagsamba na labas lamang ang nakikitang kabanalan, ngunit walang tunay na pagsunod sa Diyos.
So kaya ang tunay na pagsamba ay merong pagsunod sa Diyos. Sabi po sa Amos chapter 5 verse 21 to 23, kinamumuhian ko ang inyong mga pista. Alisin ninyo ang ingay ng inyong mga awitin. At ito po ay sinang-ayunan ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 23 verse 23, kung saan pinagalitan niya ang mga Pariseo dahil sa pagpapahalaga sa maliliit na batas, ngunit pinababayaan ng hustisya at awa. So, kaya po maging maingat din tayo, no? Baka yung ating 7 feasts of the Lord ay maging dumating ang panahon na ito ay maging ritual lang, at ito ay walang lamang o walang nakikitang kabanalan, no? Kundi ritual lang yung ginagawa natin. Kaya bantayan po natin ang ating mga sarili dito, no? Pangatlo na temang makikita natin sa Book of Amos ay ang araw ni Yahweh, which means ang paghuhukom at kaligtasan. So nakita na po natin yan sa Joel, no? Kita na natin yan sa Obadiah. So mula po dun sa pinag-aralan natin sa Hosea, sa Obadiah, and sa Joel, very common ito, no? Yung araw ni Yahweh, which means ang paghuhukom at ang pagliligtas ng Panginoon. Dito po ay ipinaalam ni Amos ang tungkol sa araw ni Yahweh, isang araw ng paghuhukom ng Diyos. Yan ay makikita po natin sa Amos chapter 5 verses 18 to 20. Maraming Israelita ang naghintay sa araw na ito, ngunit binalaan sila ni Amos na ito ay magiging araw ng kadiliman at hatol. At alam natin, in the near future, darating din po ito. So ang konsepto ng araw ng Panginoon ay lumalawak, no? Sa Joel, kita po natin yan. Sa Isaiah, nakita rin natin yan. Sa aklat ni Zephaniah, makikita ho natin yan. At maging sa bagong tipan, ito po ay makikita natin. At mababasa natin yan sa 2 Thessalonians chapter 1 verses 7 to 10 at sa maging sa Revelation, no, sa chapter 19 verses 11 to 16. At ang panghuli pong mahalagang tema sa aklat ni Amos ay ang pag-asa sa hinaharap, no? At ito pong pag-asang ito ay siyempre nandoon po sa kanilang Mesaya. At ang huling bahagi ng Amos, chapter 9 po ito, verses 11 to 15, ay nagsasalita tungkol sa pagbangon ng kaharian ni David na tumutukoy sa hinaharap na paghahari ng Mesaya. So even during the time of Amos, it was prophesied already na may darating po na Mesaya. Sabi po sa verse 11 ng chapter 9, sa araw na iyon, ibabangon ko ang bumagsak na bahay ni David. Okay? At yun nga po, alam natin during the time of Amos ay divided kingdom na sila. Bumagsak na po yung kumbaga yung paghahari ni David na siya lang yung hari na nakapag-unite sa buong Israel, pero nung pumalit na po yung kanyang anak na si Solomon, doon na po nagsimula, no? At yun nga, ang isang masaklap dito, dahil nabuhay na sa karangyaan si Solomon, nabuhay na sa kapangyarihan, nabuhay na siya na nasa palasyo na siya. So kaya yun po ang tendency, mga kapatid, no? Wala rin nung iniwan sa atin yan na pagka tayo po ay medyo sagana sa buhay, minsan ang pagsisimba natin, ang pagsamba natin ay ano na lang ho, mechanical na lang, no? Hindi na siya. Hello? Yes po. Yes po, naririnig po kayo. Nawala. Liwanag po, Pastor. Ayun. Nawala sa screen Nagmamagic. Ayan. Okay. So, ito pong prophecy na ito ay direktang binanggit
sa Acts chapter 15 verses 16 to 17 na iniuugnay ito kay Jesus at sa kaligtasan ng mga Gentiles, no? Yan. Now, tingnan naman po natin yung kaugnayan nga nitong Book of Amos sa New Testament. Maraming pahayag ni Amos ang nagbabadya sa mga turo ni Jesus at sa Ebanghelyo. Ang isa po rito ay yung sa Amos chapter 5 verse 21 to 24, no? Yung mapagkunwaring relihiyon. Makikita natin sa Matthew chapter 23 verse 23, kinundi na naman ni Jesus ang mga Pariseyo, no? Dahil nga ho napag-aralan na natin yung mga Pharisees is more on tradition. Nawala na talaga yung pagtuturo ng Torah, nawala na talaga yung pagtuturo ng salita ng Panginoon. At nauwi na sila sa mga tradisyon. Yun po ang isang malungkot na pangyayari sa buhay nitong mga Hudyo na ito, no? Pangalawa po, nabanggit ko na rin kanina, pinagsamantalahan ng mga mayayaman ang mga mahihirap. At ito po ay makikita natin sa Amos chapter 2 verses 6 to 7, no? Sa Bagong Tipan o sa New Testament, makikita po natin yan sa James chapter 2 verses 14 to 16, no? Dito ay sinasaway ni James ang pananampalatayang walang gawa. No? Yung pananampalatayang walang gawa. So, pangatlo po, sa Book of Amos ay sa chapter 5 verse 24, dito naman po ay ang pagtutok sa hustisya at katwiran. Ito yung nawala po no? Nawala ng justice, nawala ang righteousness, no? At saan ba nag-ugat ang lahat ng ito? Well, hindi po yan bigla, hindi yan overnight na nangyari. Yan po ay dahan-dahan nangyari na hindi nila napapansin yan eh. Kaya maging tayo man po, no, sa panahon natin ngayon ay dapat maging maingat din po tayo dahil baka hindi natin napapansin na unti-unti ay napapalayo tayo sa Panginoon, no? Kaya sa Bagong Tipan po makikita natin na no, kasama sa Sermon on the Mount ng Panginoong Jesucristo sa chapter 5 verse 6, no? At sa Book of Amos, ang araw ng Panginoon ay magdadala ng hatol. Yan po ay makita natin sa chapter 5 verses 18 to 20, no? Ganun din naman sa Bagong Tipan o sa New Testament sa Matthew 24 ay makikita rin natin ang babala ni Jesus mula po sa verse 29 to 31 tungkol sa huling paghuhukom. So may mga may mga parallelism din po makikita tayo dito. And then in Amos chapter 9, yung huling kabanata po, verses 11 to 15, ay makikita po naman natin dito ang pagpapanumbalik ng kaharian ni David. So, sa Bagong Tipan, makikita po natin sa Gawa o sa Acts chapter 15, verse 16 to 17, na natupad ang paghahari ng Panginoong Jesucristo. So, what was prophesied in the book of Amos was fulfilled in the New Testament, no? So, ano po ang mga aral na maaaring ilapat sa kasalukuyang panahon po natin? Unang-una, tunay na dapat po ay mayroong tunay na pananampalataya, hindi palabas, no? Hindi showmanship. So, ang Kristyanismo ay hindi lamang tungkol sa ritual at panlabas na kabanalan. Ang tunay na pagsamba ay may kasamang katwiran, no, at pagmamahal sa iba. Mayroon pong justice, no, at may righteousness and mayroong love. Ito po yung tunay na pagsamba. So hindi lang po yung every Sunday nasa church tayo, umaawit, nagtataas ng kamay, mapalakpak. May tuturing na natin na ito ay pagsamba.
So ito po ay may kaakibat, no, na may kaakibat dapat ito na gawa, may kaakibat ito na dapat na pagmamahal. So katulad nga po dito sa Book of Amos, nakita natin na panlabas, ang nakita ng Diyos ay puro panlabas na lang ang kanilang ginagawa, puro ritual na lang. So ang mayayaman ay inaapi ang mga mahihirap at nawalan po ng hustisya sa kanilang bayan. At pero nandun sila, sumisimba kumbaga, naghahandog sila, pero hindi na hindi na acceptable sa Diyos yung kanilang ginagawa kasi taliwas nga po no? Taliwas yung kanilang ginagawa sa kanilang pagsamba. Okay? So kaya ang hinahanap po ng Diyos maging nung panahon ni Amos at sa panahon po natin ay hindi pagsamba na panlabas lamang, kundi pagsamba na totoo sa puso natin at makikita po yung totoong pagsamba natin sa pamamagitan po ng ating pagmamahal sa ating kapwa, sa pamamagitan ng pagbibigay ng justice, no? Sa dapat bigyan ng justice. Pangalawa po na makikita nating aral dito ay ang pagtatanggol sa katarungan. No, tulad ng pagkapuot ng Diyos sa kawalan ng hustisya noong panahon ni Amos, inaanyayahan tayo na ipagtanggol ang mahihina at magsulong ng katarungan. So, ito po ay hindi lamang sa panahon ni Amos nangyayari, maging sa iba't ibang lipunan sa mundong ito ay nagaganap po ito, no? Na hindi nabibigyan ng katarungan, ang dapat bigyan ng katarungan, pinapanigan ang mali at kinukonsinte ang mga hindi tamang gawain. Maraming korupsyon, no? Hindi lang yan dito sa bayan natin. Naniniwala po ako na walang bansa sa mundong ito na walang korupsyon ang gobyerno. Meron lang na medyo malala, meron na medyo bahagya lang, pero at the end of the day, dahil ang mga pamahalaan ay pinatatakbo ng tao, so kaya makaka-expect tayo na merong katiwalian, merong korupsyon at hindi pagbibigay ng tamang hustisya sa dapat bigyan ng hustisya. At sana po ang dalangin natin, wag nawa itong makita sa simbahan. Kung ito ay nangyayari sa lipunan, sa gobyerno, wag naman sana na sa mga simbahan, no? Lalong-lalo pa kung ito ay mga simbahang naniniwala sa Panginoong Jesucristo, mga tinatawag na born-again believers, no? Mga Kristiyano na kung tawagin natin, nawa ay hindi po ito masumpungan. Kaya no? 'Di ba yung pinag-aaralan ho natin sa Leviticus, kapag kami alam kang katiwalian at hindi mo ito pinuna, hindi mo ito kumbaga iniayos o kinorek, then tapos ito ay nakarating sa kaalaman mo, tas wala kang ginawa, meron ka ng pananagutan doon, no? Meron ka ng pananagutan, yung sin of omission na tinatawag natin. Pangatlo po na aral na maaaring ilapat mula sa Amos para sa ating kasalukuyang kapanahunan ay ang paghahanda sa pagbabalik ni Kristo. Ang hatol ay paparating, alam mo natin yan. Pinag-aralan na natin yan several times, no? Na hindi lang natin alam kung kailan, pero paparating po ang paghuhukom, paparating ang paghahatol ng Diyos. Ngunit ang maganda po rito, ang pagsisisi ay nagdadala ng pag-asa. So ibig sabihin, it is not a hopeless case. Dahil meron pa pong panahon para ang tao ay magsisi, para ang tao ay lumapit sa Diyos at siya ay tumanggap sa Panginoon. Tayo naman ang mga tumanggap na sa Panginoon ay nasa atin no ang lahat ng opportunity
para ayusin natin ang dapat nating ayusin, no? At ang pangalawa po sa patungkol sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, ito ang tawag ng Panginoong Jesus, no? Na magsisi tayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ito po ay nasa Matthew chapter 4 verse 17. So in conclusion, ang mensahe ni Amos sa panahon natin ngayon, no? Ang aklat ni Amos ay isang walang hanggang tawag sa katarungan, katwiran at tunay na pananampalataya. Hindi po pagsambang paimbabaw lamang, no? Kundi pagsambang totoo, hindi ritual, hindi tradisyon ang hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap ng Diyos ay pagsambang totoo, no? Kaya po sa Amos chapter 5 verse 14, sabi doon, hanapin ninyo ang mabuti at hindi ang masama upang kayo'y mabuhay. So hanggang dito na lamang po mga kapatid, at muli ako po ay humihingi ng paumanhin. Pasensya na po kayo at nagpalit tayo ng platform kaya medyo lahat tayo ay nag-a-adjust, kasama na po ako doon. But anyway, I think the message for us tonight is very clear. Ayaw ng Diyos ng paimbabaw, no, na pagsamba. Ayaw niya ng panlabas na pagsamba. Ang gusto ng Panginoon ay galing sa puso, totoo, sincere na pagsamba sa Kanya. At makikita po na totoo tayong sumasamba sa Diyos. Hindi sa pamamagitan ng pagkanta at pagtaas lang ng ating mga kamay, kundi may kaakibat po na gawa yung ating pagsamba. At hindi natin papayagan na mismong sa ating simbahan ay mawala ng hustisya. Kailangan po ay sundin natin kung anong hustisya ng Panginoon. At ito ang igawad natin, ito ang pairalin natin sa ating pong simbahan. Nawa po ay wag masumpungan ng Diyos na tayo po ay simbahan na tinotolerate ang corruption, tinotolerate ang injustices, at naway wag po tayong maging isang simbahang walang pakialam sa ating mga kapwa, lalong-lalo na po dun sa mga nasa laylayan, mga taong nangangailangan. So nawa po ay ang pagsamba natin tuwing araw ng linggo na nagsasama-sama tayo ay meron po itong kinakikitaan na tayo ay merong gawa, no? Merong aksyon. So kaya mga kapatid, maraming salamat po sa inyong matyagang pakikinig. Tayo po ay magsasara sa isang panalangin. Magandang gabi po at